Hello guys for another video. So ngayon is mag-unbox tayo ng isang router, ang Xiaomi Mi Home Router 4A, ang Gigabit edition ng Xiaomi router. So sabi niya dito is may all Gigabit Ethernet port siya, quick setup, AC dual band siya, and may Wi-Fi security. So let's check kung sulit nga ba itong router na ito, kung gigabit nga ba talaga siya, and then let's check din yung some features ng router, kung good for gaming ba siya, for workstation, and then good ba siya as access point. So yun, no? Mamaya i-configure natin yung router and let's check kung ano nga ba yung mga features niya. Itong router pala na ito is English version siya, no? Hindi siya yung naka-Chinese. So, pinadali ng Xiaomi ang pag-setup ng mga router. Ginawa nila siyang English. So, let's proceed dun sa pag-unbox. So, yan. I-unbox natin itong router, no? So, ito pala guys is nabili ko siya online, no? So, kung gusto nyong bumili, pwede kayong umorder sa link na ilalagay ko sa baba. Doon yung shop na pinagbilhan ko nito. So, ayan. Yan. So, ayun, meron na naman siyang user manual, no? So, maganda ito kasi may different languages siya. So, tayo kasi is mas madali nating maintindihan kung nasa English. So, yun, basahin lang natin yung installation guide. Yun ang huwag nating kakalimutan. And then, ito na yung router itself, no? Yan. May apat siyang high-end antenna. Yan. Next is, meron siyang free LAN cable. Ito. So, siguro ito lang yung binibigay para dun sa laptop, no? Diretso sa laptop. And then, meron siyang power adapter. So, pag ito is kailangan yung universal yung saksakan natin, yung pwedeng flat, pwede yung bilog para magamit natin. Kung wala naman, is bumili tayo ng adapter na pwedeng gamitin dito. So, yan. Para makita nyo ng mabuti, yan yung laman ng Xiaomi router, no? Yan. May power adapter, may LAN cable, and meron siyang user manual. So, now, let's proceed na kung paano nga ba siya i-set up. And let's check yung some features niya later on. So, let's proceed na. Kuha lang tayo ng Cat6 LAN cable. Yan, UTP cable. Make sure na Cat6 guys kung yung gagamitin nating router is gigabit, no? Para ma-accommodate niya yung signal. Kasi tinatry ko kanina yung Cat5 is 100 Mbps lang yung naaabot niya. So, hindi siya gigabit. So, make sure na lang na gumamit tayo ng Cat6. So, kuha lang tayo ng UTP cable and then isaksak natin siya dun sa one port nung router yun, no? Sa may blue. So, lalagay lang natin siyang ganun. And then, yan. Proceed na tayo mismo sa ating computer. So, yun. Kukonfigure na natin siya. So, ayun, no? Pupunta lang tayo sa ating Google. Type lang natin ang kanyang IP address, 192.168.31.1. So, ayan. Click lang natin. Pupunta tayo dito sa dashboard niya. So, sabi niya dito, may Wi-Fi. So, select country or region of use. Please click to select. So, tingnan natin kung may Philippines, no?
Wala. So, ang pipiliin na lang natin is United Kingdom. Yan. Next lang natin. And then, I have read and agreed to Wi-Fi router. So, basahin lang natin itong privacy agreement niya, no? And, yan. Click natin yung, yan. Check and try it now, sabi niya. Wait lang natin yan. Kasi, parang mag-i-initialize pa lang yung ating router. So, next lang natin to. So, ito yung Wi-Fi settings. Nandito na tayo sa Wi-Fi settings ng ating router. So, yan. Yung Wi-Fi name. Nandito siya. So, for example, gusto natin siyang palitan. Yan. Then, yung Wi-Fi password. Gagawa na lang tayo ng password niya. Yan. Check muna natin yan. And then, click natin yan. So, yan. Mag-loading lang siya. Tayin lang natin siya. Mga 1 minute. Ganun. Yan. Okay na. Sabi niya, it is recommended to save a screenshot for your Wi-Fi password below. So, yung 2.4 GHz ng Wi-Fi na ito is, ang password niya is sana all my Wi-Fi. So, yung 5G niya din is sana all my Wi-Fi, no? So, sabi niya, setup complete, Wi-Fi restarting, reconnect to Wi-Fi to access the internet, sabi niya. So, ayun. Ngayon, if i-check natin yung features ng ating main router. So, yan. Pupunta muna tayo ulit sa kanyang IP address, no? 31.1. Tapos yung admin password is yung nilagay din nating Wi-Fi password. Yan. Tayin lang natin. Ayun. So, sabi niya dito is naka-English siya na firmware, no? So, madali itong i-set up. Dito mapapansin nyo sa dashboard niya, sa 2.4 GHz, andito yung Wi-Fi password. Automatic makikita nyo yung mga connected devices. Yan. Same din siya sa 5 GHz. Makikita nyo din kung ilan yung mga nakakonect sa device. So, ngayon, pupunta tayo sa settings niya. Yan. So, dito sa Wi-Fi settings, dito nyo pwedeng palitan ng Wi-Fi name, ng password, ang inyong router. Dito yung setting option ng dalawang 5 GHz at yung 2.4 GHz. Next is yung network settings. Dito naman siya. Dito, naka DHCP yung connection mode ng ating router, no? Yan. Actually, wala naman na tayong papalitan dito eh. Ang napaka-importante lang dito is yung sa Wi-Fi settings. And then dito sa security. So, dito kasi sa security, mas magandang maglagay tayo ng administrator password or administration password. Kasi like for example, nalaman ng kapitbahay nyo yung Wi-Fi password mo, hindi mo siya nilagyan ng ibang password, ng administration password, pwede niyang i-hack yung router mo. So, make sure na gumawa ka ng secured na administration password, no? Diyan. Pagkatapos mong ilagay dito, save mo lang siya. And okay na yun. Yung LAN settings naman, yan. Yan. Yung status. Dito is makikita nyo rin dito kung may updated version ba itong router na to. So, make sure na i-update nyo siya kung gusto nyo yung mga new features ng inyong router. Dito nyo rin makikita kung paano nga ba i-restore or mag-factory data reset ng inyong router, mag-backup ng system language kung gusto nyo ng iba. So, tayo kasi is English para mas madali. Tapos yung region and time. So, yun lang. And dito naman sa advanced settings is pag in-open natin siya, yan, wala. Sa QoS, so the static, yan, wala. Wala pa. Ito kasi is technical
things na to. So hindi ko pa siya masyadong kabisado. So yung tinuro ko lang is yung mga basic setup ng router, no? So yun. Let's proceed dun sa speed test. Mag-speed test tayo para i-check kung talaga nga bang gigabit itong Xiaomi Wi-Fi Repeater 4A. So sabi niya kasi dun sa box niya is gigabit siya. So let's try to do some speed test, no? So yan. Dito na yung router natin na is yung Xiaomi. So tignan natin kung gigabit siya. Oh, wow. Kayang-kaya niya pa rin yung 500 Mbps, no? Gaya nung Tenda AC23. Kayang-kaya niya pa din na maabot. Our ping is 8. So, ang ping is nakadepende talaga siya kung maganda talaga yung internet nyo or yung LAN cable nyo. Kung talagang fully crimped siya, maganda. Ang advice ko is mas maganda talaga kung Cat6 ang inyong gamitin na LAN cable. So, ayan, no? Naabot niya yung plan namin, no?